sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, 15 ng Mayo, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice. Senator Ronald Bato de la Rosa, maaaring arestuhin kung magtatangkang lumabas ng bansa ayon sa DOJ. Papuputukan mo law enforcement? Ano siya, mas mataas sa law enforcement? Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, suspendido matapos ang pagpapaputok ng baril sa loob ng Senado. Kaso laban sa pulis sa C5 road rage incident, iniakyat sa frustrated murder. Buong video ng pangyayari, hawak na ng pulisya. Sa ibayong balita, mga lider ng US at China nagkasundong panatilihing bukas ang Strait of Hormuz. Arat na sa Lukban, Quezon para sa makulay na pahiya sa festival. At sa showbiz, Jessica Sanchez may handog na very special night para sa Pinoy fans. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nag-issue na ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa tumakas na Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon pa sa DOJ, maaaring arestuhin ang dating police chief sakaling magtangkang lumabas ng bansa. Samantala, may itinuturing naman na persons of interest ang National Bureau of Investigation kaugnay ng paglabas ng Senado ni Bato. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almohano. The Department of Justice will treat any attempt of Senator Bato de la Rosa to leave the country as a mockery of justice. Ganyan ituturing ng Department of Justice sakaling magtangka si Senator Bato de la Rosa na umalis ng bansa sa kabila ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, may naka-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order para kay Bato. I'm giving specific orders to law enforcement agents, to our border control authorities, that if Senator Bato de la Rosa would try to leave the country, that the appropriate arrest should be made. Pero paglilinaw niya, walang order para sa kahit anong manhunt laban kay Bato. Kinumpirma rin ni Vida na may ilang impormasyon at leads na silang natatanggap tungkol sa kinaroroonan ng senador. Samantala, nakatakda rin bumuo ang DOJ ng Special Panel of Prosecutors para naman sa case build-up at investigasyon sa nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules. Pinagsusumiti rin ang ahensya ng mga ebidensya at records sa loob ng 48 oras ang scene of the crime operatives, NCRPO, Pasay City Police Station at National Bureau of Investigation kaugnay ng mga nangyari sa Senado mula May 11 hanggang May 14. Pati ang Office of the Senate Sergeant at Arms pinagpapaliwanag din. And turn over all relevant pieces of evidence in its possession and control. CCTV footages, ballistic and paraffin examination results, deployment records, communication logs, incident reports, witness statements, and other forensic and documentary evidence. Samantala, itinuturing namang persons of interest ng NBI sina Senator Robin Padilla at Office of the Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Ito'y matapos makalabas ng Senado si Senator Bato de la Rosa Huwebes ng madaling araw kahit pa nasa ilalim siya ng Senate Protective Custody. I have to just to make it clear, a person of interest in the sense that they should be the one first to answer
kung pag tinanong po natin kung asan si Senator Bato de la Rosa. Sinabi rin ni Matibag na bagaman wala sa kategoryang persons of interest si Senate President Alan Peter Cayetano, dapat pa rin siyang magpaliwanag sa publiko. Si Senate President Alan Peter Cayetano kasi po nangako po sila na ginawa nilang protective custody order kay Senator Bato, kaya po hindi natuloy yung atin pong pag-aresto nung Lunes dahil ginagalang po natin yung kanilang resolution na yon. Nananatili sa wanted list ng International Criminal Court si Bato at wala pa ring impormasyon kung nasaan na nga ba talaga ang senador. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Walang nakikitang epekto si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga aktibong miyembro ng militar. Kasunod ang panawagan ng ilang alumni ng Philippine Military Academy na suportahan si Senator Ronald Bato de la Rosa sa harap ng nakaambang pag-aresto sa kanya. Paliwanag ni Teodoro, magkaibang tungkulin ng militar at ang mga politikal na advokasya. Matatandaang sa huling araw na nagpakita si de la Rosa sa publiko ay inawit niya ang PMA hymn upang ipanawagan ng suporta mula sa kanyang mga kasabayan sa PMA Sinagtala Class of 1986. Naglabas naman ng pahayag ang ilang miyembro ng Sinagtala Class na nangako ng suporta sa kanilang tinaguriang mista. Gayunpaman giit ni Teodoro, ang anumang apela mula sa isang kapatiran o class ay walang legal o institusyonal na basihan sa loob ng Armed Forces of the Philippines na nakamandatong maging non-partisan. Hindi ko naman inaalis na wala itong epekto sa stability climate ng ating bansa. Hindi ko naman sinasabi yun. Pero sa hanay ng aming departamento at AFP, which is only my jurisdiction, ito ay hindi nakaka-apekto sa profesionalismo at tutok ng ating mga kawani sa DND sa kanilang responsibility. Sinisisi ni dating Senator Antonio Trillanes IV si Senate President Alan Peter Cayetano sa umano'y pagkakataong makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado. Ayon kay Trillanes, posibleng managot si Cayetano at Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa kasong obstruction of justice dahil umano sa pagpigil sa mga otoridad na maipatupad ang warrant of arrest laban kay de la Rosa. Giit ni Trillanes, hindi lang si de la Rosa ang posibleng maharap sa kaso kundi pati ang mga tumulong umano sa pag-iwas nito sa pag-aresto tulad anya ni Senator Robin Padilla. Ayon pa sa dating mambabatas, maaaring pumasok ang kasong coddling a fugitive o pagtulong sa isang matakas sa batas. Wala pa namang formal na pahayag ang kampo ni Cayetano, Padilla at de la Rosa kaugnay sa mga paratang. Marami pong responsible dito. Una yung si Bato de la Rosa himself assaulting a person in authority nung hinawi niya yung mga NBI agents. Pangalawa, resisting arrest, di ba? Tapos itong si Cayetano and the Sergeant at Arms, itong si General Aplasca, obstruction of justice for preventing the serving of a valid warrant. Ilan lang yan dun sa mga pwedeng krimen, pati pwede ring coddling a fugitive in the case of Robin Padilla dahil sinakay niya ito. Parang aiding and abetting a fugitive. Sinuspindi ng 6 na buwan ng Ombudsman si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca matapos ang pagpapaputok ng baril sa loob ng Senado noong Miyerkules sa gitna ng komosyon sa umano'y planong pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nilinaw naman ni Senator Jinggoy Estrada ang kanyang pahayag na nakunan sa live stream kung saan sinabi niyang itago ang CCTV footage ng shooting incident. Si Ace Cruz may balitang A to Z. Pinatawan ng 6 na buwang suspensyon ng Ombudsman ang hepe ng Senate Sergeant at Arms sa si retired Police General Mau Aplasca na lumabas sa paunang investigasyon na unang nagpaputok ng warning shot. May pumutok! Tuloy-tuloy yung putok eh! Sa shooting incident sa pagitan ng mga ahente ng NBI at mga tauhan ng Sergeant at Arms Miyerkules ng gabi. Papuputukan mo, law enforcement?
Ano siya, mas mataas sa law enforcement? Is he higher? Gate ng ombudsman, hindi dapat konsintihin ang ginawa ni Aplasca dahil ang tungkulin lamang ng Sergeant at Arms ay magpatupad ng Senate rules. Paliwanag ni Remulla, ang preventive suspension ay upang hindi magamit ni Aplasca ang kanyang impluwensya habang gumugulong ang investigasyon. Kontra naman si Senate President Alan Cayetano sa pasya ng ombudsman. Let me just appeal to the ombudsman, suspend also the NBI director because he is more a suspect than General Mao dito. Kinastigo naman ng ombudsman ang pag-alis ni De La Rosa sa Senate building nitong Huwebes ng madaling araw. Tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya, tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo Flight certification of guilt. Una nang kumalat ang impormasyong kasama ni De La Rosa si Senador Robin Padilla nang umalis sa Senado kaya't iimbestigahan din ang ombudsman si Padilla. Gayun din si Senador Jingo Estrada dahil naman sa kanyang trending Facebook Live ngayon. Nakuha ng CCTV. Yan nakuha. Baka may makuha po tayo ng mga itago niyo yung CCTV. Dinig ang usapan ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda at Aplasca. Sumabat si Estrada na itago ang kuha ng CCTV na nilinaw niyang nabahiran na ng mali siya online. Ano ibig sabihin ng i-preserve yung CCTV for future reference? Kasi ebidensya yun Bukas din siyang ipresenta ito sa plenaryo gaya sa CCTV footage ng habulan ng mga ahente ng NBI kay De La Rosa noong Lunes, May 11. Noon na nang sinabi ni Cayetano na pabor siyang isapubliko ito para sa transparency. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nilinaw ng Philippine National Police ang mga alituntunin sa pagpapaputok ng warning shot matapos aminin ni Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca na siya ang unang nagpakawala ng putok sa gitna ng standoff sa Senado noong Miyerkules. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, bilang pangkalahatang panuntunan, bawal ang warning shot. Pero may 3 sitwasyon lang na pinapayagan ito para sa mga miyembro ng PNP. Iba kung ang pulis ay outnumbered o kakaunti, overpowered o marami, o kung nanganganib ang kanyang buhay. Binigyang diin naman ni Tuanyo na ang mga pamantayang ito ay eksklusibo lang para sa mga tauhan ng kapulisan. Paliwanag pa ng PNP, kung hindi pulis ang nagpaputok, maaaring pumasok ang iba-ibang paglabag sa batas, kabilang ang indiscriminate firing at alarm and scandal. Sa ilalim yan ng revised penal code. Sinasabi dito na as a general rule, bawal ang warning shot. May 3 insidente lamang na pinapayagan o bilang exemption sa sinasabi nating warning shot. Una, kung ang miyembro ng Philippine National Police ay outnumbered. At pangalawa, kung siya ay overpowered. Pangatlo, kung siya ay nagdidelikado ang kanyang buhay. Sa mga insidente na mga halimbawa ng warning shot outside PNP personnel, may batas kasi na maaari mag-govern sa nasabing mga insidente. Ito ay indiscriminate firing na under the revised penal code o imposibleng paglabag sa alarm and scandal na nandun din sa revised penal code. Nananawagan naman si Senator Bam Aquino ng masusing investigasyon sa nangyaring putukan sa loob ng Senado noong Miyerkules ng gabi. Ayon sa Senador, nagdulot ang insidente ng matinding pangamba, hindi lang sa seguridad ng Senado, kundi pati sa kaligtasan ng mga empleyado, bisita, media at mga mambabatas. Giit ng Senador, kailangang malinaw na mailahad ang totoong nangyari dahil sa magkakasalungat na pahayag mula sa iba-ibang ahensya ng gobyerno. Nananawagan din siya na matukoy ang mga posibleng pagkukulang sa security protocols at komunikasyon para maiwasan ang kaparehong pangyayari sa hinaharap. Merong nangyaring pagputok, maraming empleyado ang inakalang mamamatay sila. Kami mga senador, hindi rin malinaw hanggang ngayon, hindi rin malinaw kung ano ba talaga yung nangyari at mahalaga sa taong bayan na malaman natin, let's get to the bottom of this, what really happened that night. At makita natin ano ba yung nangyari, mga failure ng protocol, failure ng communication, malaman natin ano ba talaga mismo yung nangyari at malaman rin natin kung sinong dapat managot.
Naisasailalim na naman sa red at yellow alert ang Luzon at Visayas power grids ngayong Biyernes dahil sa patuloy na pagnipis ng reserba ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, pinalawig ang red alert sa Luzon grid mula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Itinakda naman ang yellow alert mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at muli alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Ngayon po yan. Dahil dito, nararanasan ng marami ang posibleng manual load dropping o rotating brownouts sa ilang lugar. Kabilang dyan ang mga bahagi ng La Union, Isabela, Nueva Ecija, Angeles City, Olongapo City, gayon din sa Batangas, Albay at ilang bahagi ng Metro Manila. Sa Visayas naman, nasa ilalim din sa red alert mula alas 5 hanggang kaninang alas 9 ng gabi at muli yellow alert naman sa iba pang oras ng araw. Bagong record low para sa piso. Lalo pang lumapit sa 62 pesos ang Philippine peso kontra US dollar matapos magsara sa 61 pesos and 72 centavos ang palitan ngayong May 15. Kasunod lang ito ng pagbagsak din nitong Huwebes kung saan naitala ang record low na 61 pesos and 64 centavos. Ayon sa mga eksperto, nagugat ang paglakas ng dolyar sa global markets at ang patuloy na tensyon sa Middle East na nagdulot naman ng pagsirit ng presyo ng langis sa buong mundo. Ayon sa Malacanang, factor din ang patuloy na pag-aangkat ng Pilipinas sa langis at iba pang produkto na nagdudulot ng pagtaas ng trade deficit at lalong paghina sa halaga ng Philippine peso. At eto nga po mga ka-A to Z, magpakarga na po ngayong weekend dahil inaasahang muling tataas ang presyo ng gasolina at diesel sa ikatlong linggo ng Mayo. Next week na po yan. Batay sa unang 4 na araw ng trading sa global oil market, inaasahang magkakaroon ng pagtaas na humigit kumulang piso at 20 sentimos sa kada litro ng gasolina. Tumataginting na 2 piso at 10 sentimos naman ang akyat sa kada litro ng diesel, habang may kaunti namang pagbaba sa kerosene na maglalaro sa 70 centavos kada litro. Ayon sa ulat, tumaas ang presyo dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East at mga pangambang may epekto sa global supply. Una rito, nagpahayag si US President Donald Trump na nasa peligro ang peace talks kasama ang Iran na lalo namang nagpaigting sa galawan ng presyo. Sa kabila ng kaguluhan sa mataas na kapulungan ng Kongreso, nakahanda na ang Senado na mag-convene bilang isang impeachment trial court para dinggin ang impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, inabisuhan na ang mga mambabatas sa pagbubukas ng Senate Trial Court sa darating na Lunes, ika-18 ng Mayo, ganap na alas 3 ng hapon. Sinimulan na ring ipamahagi sa mga senador ang daang-daang pahina ng impeachment articles na itinransmit ng Kamara sa Senado nitong May 13. Oras na mag-convene, manunumpa si Cayetano bilang presiding officer kasama ang 23 kapwa mambabatas na magsisilbing senator judges. Noong Mayo 11, 257 na kongresista ang bumoto para i-impeach si VP Sara dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds at sa pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos. Ito na ang ikalawang impeachment ng ikalawang Pangulo matapos mabasura sa teknikalidad. Ang una dahil sa one-year ban rule noong 2025. So far, we are all in agreement na the rules that were good for the past impeachments are good for Monday, so hindi nyo ma-expect ang delay on our part. So outside the Senate, kung sino man ang nagpapakana ng narrative na kaya nagpalit ng leadership para i-delay yung impeachment, it is absolutely not true. Mga ka-A to Z, weekend na, payday pa. Kaya naman parinin na sa makulay at masayang pagdiriwang ng Pahiyas Festival. Sa bayan po yan ng Lukban, Quezon ngayong Biyernes. Bukas sa publiko ang isa sa pinakamakulay na kapistahan sa bansa kung saan pinapasalamatan ng mga magsasaka ang masaganang ani sa pamamagitan ng makabuluhang disenyo ng mga bahay. Makikita dito ang makukulay na palamuti mula sa bigas, gulay, prutas at iba pang produkto ng kanayunan na nagpapakita ng talento at kultura ng mga Lukbanin.
Tampok din ang mga kilalang delicacy sa lugar tulad ng lukban, longganisa, tanyag na pansit habhab at kiping o rice paper. Kaya naman kung mapapadaan kayo this weekend sa Lukban, Quezon, pwede pang humabol. Arat na at dayo na. Susunod, kaso laban sa pulis sa C5 road rage incident, iniakyat sa frustrated murder. Buong video ng pangyayari, hawak na ng pulisya. At sa ibayong balita, mga lider ng US at China nagkasundo na panatilihing bukas ang Strait of Hormuz. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Iniakyat na sa frustrated murder ang kaso laban sa isang pulis na sangkot sa road rage incident sa C5 Road, Pasig City. Lumabas din ang buong video ng insidente na nagresulta sa panunulak ng pulis sa isang motoristang sumemplang sa kalsada. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Iyan ang viral video na nakunan mismo ng kamera ng motorista nang pagtulak sa kanya ng isang pulis na nakasabayan sa kalsada, dahilan para sumemplang ang motorista sa C5 Road sa Pasig City noong May 12. Agad namang sumuko ang pulis na kinilalang si Police Staff Sergeant Erwin Lagwa ng Quezon City Mobile Force Battalion. Pina-orderan na rin namin siya ng order to explain, then na-relieve na rin dito sa DMFB. So, umaandar ngayon yung kasong criminal saka administrative niya. Pinatawag naman ang biktima na kinilala lamang sa pangalang Vincent. Sinurrender niya sa pulisya ang kanyang kamera para makuha ang buong footage ng insidente. Napag-alamang ang viral video ay putol pala. Makikita sa buong video ang pagbusina at pag-overtake ng pulis. Nagkaabutan ng dalawa sa isang bahagi ng kalsada. Dito na kinumpronta ng motorista ang pulis. Madali ka, sir? Ano? Mamadali ka? Ba't nangangat ka? Oo, nasa video ka. Sige. Okay, ano kaya? Ba't kinakat mo ako? Matapos ang komprontasyon, umalis na ang pulis pero binuntutan pa rin ito. Dito na tinulak ng pulis ang motorista. Matapos lumabas ang buong video, may mga netizens na naghayag ng suporta sa panig ng pulis. Pero giit ng QCPD, hindi nila kinukonsenti ang inasal ng kanilang tauhan. Nakita natin yung intent ng ating suspect na to cause damage which could have been detrimental po sa buhay ng ating victim po. Kung sakali pong may kasunod pong ang sasakyan, maaaring may matindi pang damage po sa kanya na mangyari. Iniakyat ang kaso laban sa pulis sa mas mabigat na frustrated murder mula sa dating kasong physical injuries at malicious mischief. Sabi po ng suspect natin na nasa court na po ang desisyon. Hayaan na lang po niya yung mga ebidensya ang magsabi kung ano po ang patutunguhan ng kaso. Paalala ng QCPD Mobile Force Commander sa mga tauhan, kailangan ang maximum tolerance to the mo talaga yan. To the extent na habaan mo pa, kung hindi lang maximum tolerance, yung dadagdagan mo pa yung pasensya mo talaga para hindi ka makapakanakit. Maaaring mauwi sa pagkatanggal sa serbisyo at pagkawala ng benepisyo ang kaso ng naturang pulis. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Mga ka-A to Z, bagamat kaliwat kanan na ang ginagawa nating pagtitipid dahil sa krisis, nagbabala naman ang pag-asa sa publiko na dapat magtipid pa sa tubig dahil inaasahang magpapatuloy ang banta at epekto ng El Nino sa bansa hanggang sa unang quarter ng susunod na taon. Ayon sa Weather Bureau, inaasahang maaaring mauna muna ang malalakas na pag-uulan o heavy rainfall events bago maramdaman ang posibleng pagbaba ng pag-uulan sa mga susunod na buwan.
hangin. Sa ngayon, ramdam ang matinding init na umaabot sa 42 hanggang 51 degrees Celsius sa ilang lugar. Pero nilinaw ng Pag-asa na hindi pa lubusang nagsisimula ang El Nino. Inaasahan naman na maaaring magpalabas ng El Nino Advisory sa gitna ng Hunyo kung saan lumalakas na ang tsansang umabot sa higit 90%. So, kailangan po tayong maghanda pa rin dito sa paparating na epekto ng El Nino sa panahon ng habagat. After po ng habagat, yan po natin unti-unti nang mararanasan yung potential na dry spell or prolonged drought condition. Possible po na up to first quarter next year, mararanasan pa rin po natin itong mainit na temperatura din. Ibinasura ng Korte Suprema ang isang petisyong nais imandato ang Commission on Elections na bumalik sa mano-manong pagbibilang ng mga boto sa mga halalan. Sa desisyong isinapubliko ngayong araw, ipinagtibay ng SC na ang automated election system ng bansa ay hindi na kailangan ng parallel na manual tally sapagkat taliwas ito sa layunin ng pagsasalang ng eleksyon sa mga makina. Samantala, pinagkukomento naman ng top court ang Senado ukol sa petisyong nagnanais na isapubliko ang draft Blue Ribbon Report ukol sa flood control investigation. Matatanda ang inirekomenda ng draft report ang kasong kriminal sa ilang senador na iniuugnay umano sa flood control, dahilan kung bakit hindi ito makakuha ng sapat na bilang ng lagda para umabot sa plenaryo ng mataas na kapulungan. Nagkaisa sa posisyon sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping na dapat manatiling bukas ang Strait of Hormuz para matiyak ang malayang daloy ng supply ng enerhiya sa buong mundo. Ayon yan sa White House. Sa isang pagpupulong sa gitna ng lumalalim na tensyon sa Middle East, binigyang diin ng White House na ang critical na waterway ay mahalaga dahil dito dumaraan ang humigit kumulang 1/5 o 20% ng kabuuang supply ng langis at natural na gas sa mundo. Ayon pa sa White House, nagpahayag din si Xi Jinping ng interes na bumili ng mas maraming langis mula sa United States para mabawasan ang pag-asa ng China sa supply na dumaraan sa Hormuz. Una nang nagbabala si Xi na posibleng sumiklab ang sigalot sa pagitan ng China at US kung hindi mahusay na mapag-uusapan ang mga sensitibong issue sa pagitan nila. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Jessica Sanchez may handog na very special night para sa Pinoy fans sa kanyang konsyerto sa Sabado. At sa Good Vibes, paano nga yung look ng Miss Universe na diwata pa? Huwag bibitiw, tutok lang sa balitang A to Z. Nangako ng isang very special night si Filipina-American singer na si Jessica Sanchez para sa kanyang fans sa kanyang concert sa Maynila ngayong Sabado. Sa media conference, ibinahagi ni Jessica ang kanyang concert na Jessica Sanchez Live in Manila sa Smart Araneta Coliseum. Naalay niya sa mga Pilipinong sumuporta sa kanya sa loob ng maraming taon. Magiging espesyal ang gabi dahil pagkakataon din ito para ipakilala ang kanyang bagong album na Season at ang kanyang kantang Stronger Than Before kasama si Morissette. Makakasama rin niya sa concert ang mga bigating artista kabilang sina Vice Ganda, Regine Velasquez, Gary Valenciano, Martin Rivera, James Reid at Darren Espanto. Isa rin sa mga aabangan sa kanyang pagbabalik entablado ang pagkanta ng mga Tagalog songs. Yan po ay bilang tribute sa mga Pilipinong taga-suporta. At dahil finally, magtatapos na itong maaksyong linggong ito, ang tanong, paano nga ba mag-enjoy ng summer weekend? Silipin yan sa refreshing Good Vibes, hatid mula si Kihor ng ating Miss Universe 2018, Catriona Gray.
O, diba? Beauty queen na, diwata pa. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa actor-comedian na si Bill Murray. Ang sabi niya, kapag publiko ang nagsinungaling sa gobyerno, ang turing dito ay isang krimen. Pero kapag sila ang nagsinungaling sa taong bayan, ang tawag nila dito ay politika. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!